Mag-isa lang sa bahay si Kaizen noong gabing iyon. Nakita niyang may taong pumasok sa kwarto ng kuya niya. Pero nang tanungin niya ang girlfriend ng kuya niya, isang sagot ang nagpatindig ng balahibo niya. Kakapasok ko lang at wala pang nakakauwi. Good evening, ka-moonlit souls! What's keeping my moonlit souls awake tonight? Nag-aabang ba kayo ng panibagong story? Kung oo, welcome sa panibagong episode ng Stories Sent at 3 a.m. Bago tayo mag-start pagbasa ng letter, gusto ko muna i-shoutout si Kat Hernandez, shoutout sa'yo, and kay Mama Fluna dito sa TikTok na nag-comment siya, sabi niya, waiting daw siya para sa Spotify podcast ng Stories Sent at 3 a.m. Maraming salamat guys sa pag-support dito sa SSA3. Kaya tayo merong SSA3 dahil nagsisend kayo, patuloy kayong nagsisend ng mga letters nila. Maraming salamat. Okay, start na tayo magbasa ng letter. Hello po, Direk Luna. Pwede niyo po akong tawaging Kaizen o Zen. 12 years old po ako nang mangyari ito. Gabi na noon at mag-isa lang ako sa bahay. Lumabas kasi ang kuya ko, ang girlfriend niya at ang mga kaibigan nila para bumili ng kung ano-ano. Ako lang ang naiwan sa bahay. Mga bandang alas 11 hanggang alas 12 na siguro iyon dahil madilim na. Habang inaayos ko ang bag ko sa kwarto, may nakita akong parang naglakad papunta sa kwarto ng kuya ko. Magkatabi lang kasi ang kwarto namin at bukas ang pinto ng kwarto ko noon kaya kitang-kita ko ang hallway. Napansin kong bumukas ang pinto ng kwarto nila. Pagkatapos ay sumara ng bahagya pero may naiwang maliit na pagitan. Maya-maya, bumukas ulit ang pinto at pumasok ang girlfriend ng kuya ko. Noong una, akala ko si kuya ang unang pumasok dahil ang anino na nakita ko ay matangkad at matangkad din si kuya. Kaya ang akala ko, nauna siyang pumasok at sumunod lang si ate. Nag-CR muna si ate at pagkatapos ay pumasok na siya sa kwarto nila dahil live-in na sila. Kumatok ako sa pinto at pumasok. Tinanong ko siya, Ate, kanina pa po ba kayo dyan? Sumagot siya, Hindi be, kakapasok ko pa lang eh. Si kuya mo tsaka yung mga kasama niya nasa labas pa. Bigla akong kinilabutan nang marinig iyon. Sinabi ko kay ate, akala ko po kasi pumasok na kayo. May nakita po kasi akong naglalakad at pumasok sa kwarto nyo. Matangkad po kaya akala ko si kuya. Pagkarinig ni ate, parang kinilabutan din siya dahil madilim na at gabi na noon. Sabi niya, sige be, sasabihin ko kay kuya mo. Pagbalik nila kuya at ng mga kaibigan nila, ikinuwento agad yon ni ate. Sabi ni kuya, baka guni-guni mo lang yun. Ipaparehab kita. Pero ipinilit ko na totoo ang nakita ko dahil may narinig pa akong mga yabag mula sa loob ng kwarto nila bago dumating si ate. Maya-maya, nagsalita ang isa sa mga lalaking kaibigan ni kuya. Matangkad ba yun be? Tumango lang ako. Hindi ko alam kung natatakot rin ba sila noon o hindi. Pero alam nilang hindi talaga ako mahilig magsinungaling. Pagkaraan ng ilang sandali, may narinig kaming malakas na lagabog mula sa loob ng kwarto nila kuya. Napasigaw kaming lahat sa gulat. Agad na pumasok si kuya sa kwarto at nakita niyang bumagsak ang upuan at cabinet nila. Doon na sila tuluyang naniwala sa akin. Pagkatapos noon, nagsalita si ate. I think tama yung sinasabi ni Kaizen. Kasi nung pagkapasok ko sa kwarto, ang bigat ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko may nakatingin sa gilid, pero hindi ko nalang pinansin. Dahil sa takot, lumabas kaming lahat ng bahay at tumambay muna sa kanto. Ilang minuto rin kaming nanatili roon bago bumalik. Mga bandang alauna o alas 2 na siguro ng madaling araw yon. Pagbalik namin, sa sala na lang kaming lahat tumambay. May isa pa akong naaalala. Sinunog nila yung damit na suot ni kuya nung gabing yon, pero hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit nila ginawa yon. Hanggang doon na lang po ang naaalala ko sa nangyari. At doon na nagtatapos ang letter ni Kaizen.
Maraming salamat sa pag-send ng letter mo dito sa Sent at 3 a.m. Kaizen. So, Kaizen, ang sagot sa katanungan mo, bakit kaya sinunog yung damit? Meron kasing paniniwala sa Pilipinas, no, na merong sumamang masamang enerhiya or spirit sa kuya mo. Para sa kanila, isa yung paraan para maputol o maalis kung ano yung mga negatibong enerhiyang kumapit doon sa damit. Pero, malay mo, may iba pa silang dahilan. Pwede mo silang tanongin, di ba? Kasi, ang alam ko, ganun din talaga. So, guys, correct me if I'm wrong na lang, no? Anyways, maraming salamat sa pag-send mo ng iyong letters dito. Nag-enjoy na naman ng mga Kamunlit Souls. And, Kamunlit Souls, para makapag-send kayo ng letters ninyo, mag-message lang kayo sa akin sa Facebook, Luna Holgado, or sa IG, iam.luna004. Maraming salamat guys sa pagsuporta sa Sent at 3 a.m. Malay nyo, mangyari talaga yung podcast natin sa Spotify. Ayun, manifest natin guys. Maraming salamat sa mga nagmamanifest na makapag-podcast ako sa Spotify. Lalo na baka humaba rin yung may ibang letters na mahaba. So, hindi kaya dito sa TikTok ng mahaba, di ba? Yun lang. Hanggang sa susunod.